Magandang araw po sa inyong lahat. Today we will talk about a hot legal issue. Can we really trust our elections? Let's dive into the legal battle between Attorney Respicio and Comelec. Isang kwento ng batas, hacking, at tiwala sa halalan. Tanong ng bayan, paano kung hindi nasunod ang 90-day certification rule sa automated election system? Safe pa ba ang boto natin? Legit pa ba ang resulta? This is what Attorney Respicio is shouting about. And now, Comelec is fighting back. Sino nga ba si Attorney Respicio? Siya yung abogado na nakiklaim na kaya raw niyang i-manipulate ang BCMs gamit ang backroom codes. Sabi niya, kung walang tamang certification 90 days before election day, baka may magic sa resulta. Ang ending, sinampan siya ng Comelec ng cyber libel. Let's talk about the law. Republic Act 9369. Dito nakasaad na dapat i-certify ang buong election system 90 days before elections. Ang magsicertify, ang TEC or ang Technical Evaluations Committee, purposed to make sure na accurate, secure at reliable ang makina at software na gagamitin. Ito ang laman ng argument ni Attorney Respicio. Hindi ito suggestion lang. Utos ito ng batas. Kung walang certification, baka pwedeng pasukan ng backdoor codes ang makina. Gusto niyang ilabas sa publiko ang certification report. Ang tanong niya, bakit itinatago? Ang sagot ng Comelec, ongoing daw ang certification at matatapos bago mag-eleksyon. Sabi ni Chair Garcia, direktory lang yon, hindi mandatory. Ibig sabihin, okay lang kahit medyo late. Hindi naman void ang election. Pero dahil sa statements ni Respicio, sinampan siya ng kaso. So what's the real risk here? Kung hindi nasunod ang 90-day rule, dapat ba tayong magduda sa resulta? Totoo ba ang sinasabi ni Respicio or fake news lang ito? At kung nagsasalita ka laban sa Comelec, defender ka ba ng demokrasya o pinapalala mo lang ang gulo? Final thoughts. Si Respicio ba ay bayani o delikado? Si Comelec ba ay sumusunod sa batas o dumidiskarte lang? In the end, dapat ang election ay transparent, honest, and fair. At kahit automated na tayo, trust and legal compliance pa rin ang tunay na boto ng bayan. Hanggang sa muli. This is JM, and I am your law companion.